Yun. Kompleto na ang ating RFID sticker. Bomba! Mustang, oh. Yun. Makikita mo yung mukha mo dun, ah. Wow! Medyo madilim-dilim na naman ang kalangitan. Sana hindi tayo ulanin. Mga 6 na oras pa ang biyahe natin. Sa bandang to ng Skyway, 60 kilometers per hour na lang yung pwede mong maximum speed. Doon kanina sa likuran natin, 80 kilometers per hour. Iba-iba rin, no? Iba-iba rin yung speed limit. Depende sa lugar kung nasaan ka, kung nasang banda ka. Ito sa kaliwa, papuntang Nagtahan exit. Ang alam ko tong Nagtahan, Manila ba yan? Alam ko Manila yan. Bomba! Ang sarap dumaan dito sa Skyway. Napaka-convenient. Siguro kung wala Cavite, dumaan tayo sa baba. Mga 2 oras yung aabutin natin. 2 hanggang 3. Ganun kalala yung traffic sa baba. Ganun kalala yung traffic na aabutin mo pag hindi ka gumamit ng Skyway. So buti na lang may Skyway. Dahil sa Skyway parang binabypass mo na yung Metro Manila. Napakalaking tulong. Medyo mahal, medyo pricey. I think nasa 300 pesos mahigit. Pero okay na yun, diba? Kesa naman matraffic ka ng 3 oras sa baba. Ang ganda ng kotse na to, Lexus. Ganda, favorite ko talaga ang color white. Kulay puti rin kasi yung mga kotse ko. May 2 akong kotse. Mga low-end kotse lang naman. Hindi pa natin kayang bumili ng sports car. SM City Santa Mesa. Madalas akong tumambay dito nung mga bata-bata pa tayo. Nung college ako, lagi ako dyan. Naalala ko yung SM Santa Mesa, binabaha sa harap niyan pag tuwing tagulan nun. Madalas bahain sa harap ng mall na yan. Dito sa kanan, ang next exit ay papuntang Quezon Avenue, Quezon City. Yan. Yun, papuntang Quezon City, Quezon Avenue. Ang sarap dumaan dito sa taas. Palabas na tayo ng Skyway. Ito na yung toll gate niya. Bayad ulit. Testing natin yung bagong RFID sticker kung gumagana na. Yun, gumagana na nga. Alright. Ang next na bababaan natin ay ang North Luzon Expressway or NLEX. Mula toll gate hanggang sa babaan, kung saan nakakabit yung NLEX, mga 2 to 3 kilometers siguro. Quezon City. Ito nakikita nyo ngayon ay ang Quezon City. Dito na nga nagtatapos ang Skyway. Ayang nakikita nyo yan, yan na yung toll gate ng NLEX. Another bayad, guys. Medyo traffic. Makikisingit lang po ako, mga maasim. Ayun, ang init na, guys. Umaasim na naman yung kilikili ko. Ay, lako, lubak. Mustang, oh. Ano kaya mas mabilis, itong motor ko o yung kotse niya? Subukan nga natin habulin. Ganda. Isa yan sa mga dream cars ko. Sana pala rin tayo. Sana tuloy-tuloy ang swerte at masubukan naman natin yung kotse niyan. Diba? Libre lang naman mangarap. Ganda, oh, astig, oh. Diba? Mauna na ako dito sa expressway, mga kaasim. Kailangan yung maging alerto palagi. Kasi nga 4 lanes siya, masyado maluwang yung daan, and sobrang dami ng sasakyan. Nakikita nyo naman, iba't ibang klase ng mga sasakyan. Lahat ng klase ng sasakyan nandito. Kaya kailangan yung mag-ingat every time na dumadaan kayo dito. Lalo na kung nakamotor lang kayo. Kasi maraming pwede mangyari. May mga pagkakataon na may isang sasakyan na tatanggal yung gulong, pwedeng humagis yun sa'yo. May mga pagkakataon naman, eto madalas, may mga driver na bigla na lang liliko na hindi nagsisignal light. Madaming kamote, madami pa rin mga kamote dito. Kaya hindi dahil sa naka-expressway ka na, makakampante ka na. Huwag iwasan natin makampante sa daan, lalo na pag nakamotor tayo sa expressway. Delikado, kailangan natin maging alerto palagi. Dapat 100% alert tayo lagi. Etong North Luzon Expressway, mahaba-haba. Siguro nasa 30 minutes to 40 minutes din to.
Depende na rin sa traffic condition. Pag na-timingan mong mabigat-bigat yung traffic dito, aabutin ka pa rin na mahigit 1 oras para matapos tong NLEX. Kagaya ngayon, medyo maraming sasakyan. Kailangan kong huminto saglit. Mainit, nasusunog na ang ating maitim na balat, diba? Kahit maitim yung balat natin mga kaasim, kailangan pa rin nating alagaan. Anong nangyari sa truck na to? Ayan na nga ang sinasabi natin. Eto na nga ba yung sinasabi ko? Traffic na. Anong kotse to? It's Mercedes-Benz. Yun din yung isang masarap sa pagdaan-daan dito sa mga expressway. Madalas tayong nakakakita ng mga sports car, ng mga high-end na sasakyan, di ba? Ayaw magpasingit ni kuya. Kinailangan nating huminto dito sa Petron, Marilao, Bulacan para magpalit ng battery ng ating GoPro at para isuot itong ating gloves kasi mainit na. Kita nyo naman, hindi na makulimlim, hindi na gaya kanina. Sana gumagana tong GoPro natin. Ito yung Petron dito sa Marilao, Bulacan. Madalas na tambayan din ng mga riders. Yung mga pauwi ng north, dito dumadaan para mamili ng pasalubong, mga donut. May mga marami din kainan dito. Yung iba, humihinto para lang mag-yosi. Awa na. Mainit na guys. Ramdam ko na init na araw. Medyo bilisan na natin. Tuloy ang biyahe. Ang dami pa rin sasakyan. Medyo nahihirapan din ako mag-drive kasi sobrang lakas ng hangin ngayon. Nakita nyo naman oh. Lakas yung hangin, so mas malakas yung sinasalubong ko na pressure na dulot ng hangin. Sobrang lakas ng hangin. Nakita nyo yung mga dahon, no? Medyo bilisan na natin para hindi tayo masyadong gabihin and para makapagpahinga tayo ng maaga-aga. Naglalakihang mga billboards, no? Magkano kaya ang bayad kapag nag-advertise ako sa mga billboards na yan? Gusto nyo ba mga kaasim? Ipalagay natin yung logo natin dyan, diba? Ganyang kalaki, oh. Maasim Motovlog. O, diba? Magkano kayang bayad nun? O kaya doon, nilagay natin Maasim Motovlog logo, diba? Kapag galing ka ng north, papunta ka sa Manila, eto naman yung toll gate. Ito yung Bukawi Toll Plaza ng NLEX. Daan tayo saglit mga kaasim dito sa Shell. Malapit-lapit na tayo saglit, yosi lang tayo saglit. Nasa Bulacan pa rin tayo. Dito ako madalas tumatambay sa gasoline station na to, sa Shell. Hindi ko alam anong bayan to. Anong bayan ba to? Ito, kadalasan humihinto ako dito kapag pagod na ako sa biyahe. Lalo na tuwing nakakotse ako, humihinto talaga ako dito. Natutulog ako ng madaling araw. Tapos pagising ko tanghali na, ganun. Check up lang tayo saglit ng motor, tapos magpalamig na rin, bili ng soft drinks. Hanap tayo ng magandang parking para sa motor. Pwede naman siguro dito. Dito na lang siguro. Ay naku, inunahan ako ni kuya. Bakit naman kuya, inunahan mo ako? Ikot na lang ulit tayo. Hanap tayo ng maayos na parking. Wala bang may silong dyan? Mabibilad ang ating motor. Okay na to. Patayin muna natin ang makina syempre. Ay, tapos magpalamig tayo. Ganito yung kadalasang ginagawa ko every time na biyahe ako. Kunin natin yung bagong card, tapos lagyan na natin ng load. Yun, itong dating card ko sayang, may 1,000 pa daw na laman. Ano pa nga ba? Ayan, buhati na lang natin yung bag kasi baka mawala pa. Okay, so tapos na tayo magpalamig. Uminom lang tayo ng konting soft drinks para may sugar, dagdag lakas sa biyahe. Tapos konting yosi, pantanggal lang ng pagod. Biyahe na ulit tayo guys. Malayo-layo pa yung ating biyahe. Cute ng susi ng motor, di ba? Parang balisong, oh. Di ba? Mga gulong natin okay naman. Mukhang wala naman problema. Preno sa likod, gumagana naman. Gasolina marami pa. Ugaliin natin mag-check up ng motor guys. Nakamotor man o nakakotse tayo. Medyo gutom na ako. Hanap na lang tayo ng pwede makakainan dyan sa bandang unahan. Kahit fast food lang okay na. Mahirap rin kasi kumain ng heavy kapag naglo-long drive ka. Okay, tuloy na natin yung biyahe. Nasa NLEX pa rin tayo mga kaasim. Yung energy level natin okay pa naman. Siguro mga nasa 90% pa naman. Hindi pa tayo masyadong pagod. Siguro dahil wala tayong back ride, mas komportable. So
Subukan natin tumayo. Stretch na ng mga paa. Kailangan na natin bilisan para hindi tayo masyadong gabihin sa daan. 1:30 na ng hapon pero traffic pa rin sa NLEX. Bakit kaya? Yun, nakikita nyo, daming truck sa harap oh. Ang ganda ng bagong Hyundai Staria. Mukha siyang spaceship. Mukha siyang kotse in the future, gano'n. O, diba? May lumabas pa bang bagong Hyundai Starex? Parang wala na akong nakikita mga bagong Starex ngayon na. Baka yun na yung pinalit nila, no? Yung Hyundai Staria. Okay, another stop dito sa another Petron gasoline station. Kain lang tayo saglit dito sa McDonald's. Walang ibang choice. Okay na yan. Medyo mainit-init na. Sa wakas, may bago na tayong RFIDs. Sige, pasok muna tayo dito sa McDonald's. Nagugutom na ako ng oras na ba? Ang oras ay 1:35 na ng hapon. So, huling kain ko 6 or 7 AM pa yata. Nandito tayo sa Malolos, Plaridel, Bulacan. Petron, Plaridel, NLEX. Masyadong maraming tao sa McDo. Hindi ako nakakain mga kaasim. Sobrang dami ng tao sa loob. Kita nyo naman yung drive-thru, diba? Sa labas pa lang ang dami ng tao. Paano na lang sa loob? Kain na lang tayo dyan sa unahan banda. Kailangan ko ng bilisan. At alas 2 na ng hapon, nasa NLEX pa rin tayo. Kailangan ko na talagang bilisan. Nandito na tayo sa Candaba. Ito yung mahaba-habang tulay na nagdudugtong sa Bulacan at Pampanga. So sa likod ko, Bulacan. Tapos pagkatapos ng tulay dito, Pampanga na. Ang speed limit dito ay 60 kilometers per hour. Pero tumatakbo tayo ng mahigit 100 kasi nga medyo nagmamadali na tayo. Napakahabang tulay. Yung nakikita ng bundok doon, yan yung Mount Arayat ng Pampanga. Daming truck. Ang habang tulay nito. At eto na nga yung dulo ng tulay ng Candaba. Ibig sabihin nito, nandito na tayo ngayon sa Pampanga. Mekeni, Pampanga. Malapit-lapit na tayo sa Clark International Airport. Isa yan sa pinakamagandang airport na nakita ko sa Pilipinas. Sobrang luwang ng parking, hindi matao. Napaka-convenient sumakay ng aeroplano dyan sa Clark International Airport. Lalo na kung galing pa kayo ng North, gaya ng La Union, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Mas convenient talagang sumakay ng aeroplano dyan sa Clark International Airport kaysa pumunta ka pa ng Manila. We are now approaching San Fernando, Pampanga. Ayan, kung nakikita niyo yung malaking building na yan, nakita niyo yan sa expressway, sa NLEX, papuntang north. Ibig sabihin, nasa San Fernando, Pampanga na kayo. Hindi na siya makulimlim. Sobrang init na ng sikat ng araw. Medyo pinagpapawisan na rin yung katawan ko. Ang asim ko na naman, ano ba yan? Paglampas yung mga kaasim ng San Fernando, Pampanga, yung expressway 2 lane na lang siya, kung napansin nyo. Kanina 4, tas naging 3, tas ngayon 2 na lang. Masikip-sikip na siya. Malapit-lapit na tayo sa SC-TEX. Ang ibig sabihin ng SC-TEX mga kaasim ay Subic Clark Tarlac Expressway. Ito yung papuntang Mexico, Pampanga. Hindi pa ako nakarating sa bayan na yan. Hindi ko pa nakikita. Tuwing dumadaan ako dito, napapaisip ako lagi, bakit kaya Mexico ang pangalan ng lugar na to? No? I think nasa dulo na tayo ng NLEX. Etong pakanan, eto na yung pasukan papuntang SC-TEX. Yung diretsong yan, hindi ko alam kung saan yan papunta. Never pa akong nakapasok dyan sa lugar na yan. Pero ito yung papuntang SC-TEX. Iikot yan pataas. Mga kaasim, kung didiretsuhin nyo yung daan na yan, yan yung papunta ng Subic, ng Olongapo, ng Zambales. Part pa rin yan ng SC-TEX. Ito naman yung papuntang north, papuntang Ilocos, La Union, Pangasinan. Dito tayo dadaan. Again, ang ibig sabihin ng SC-TEX ay Subic Clark Tarlac Expressway. Dito masarap magpatakbo dito sa SC-TEX kasi hindi masyadong madami ang sasakyan. Tapos yung kalsada talagang straight lang siya. Bibihira yung liko niya. Kung may liko man, sobrang minimal na curves lang. Subukan natin magpatakbo na mabilis ngayon, pero doon tayo banda sa unahan kasi dito madami pa mga sasakyan, may mga bus, may mga truck pa. Naku, may mga truck pa rin. Marami pa mga sasakyan.
Naramdaman ko yung init ng tambucho dito sa likod ko. Init. Baka top speed. Sobrang dami ng mga sasakyan, delikado. Daan muna tayo dito sa PTT gasoline station. Subukan natin kumain, baka sakaling magawa na natin. Nagugutom na rin talaga ako. No oras na. Huling kain ko alas 6 pa ng umaga. Sarap naman ng Kenny Rogers. Sakto. As usual, magtatanggal tayo ng gloves. Magtatanggal tayo ng mainit, makapal na jacket. Ang silbi kasi nito guys, ang ginagawa ko usually, pangtakip ko dito sa upuan, ganyan, para hindi mabilad yung ating upuan at hindi siya mainit upuan. Yun, kain muna ako guys ha. Bukas naman siguro yan. Yung isang glove, kunin natin, takpan natin tong monitor. Yun, pwede. Diba? Yung ating bag, kailangan natin kunin, baka mawala. At kakain na tayo. Ayun, nagpalit ulit tayo ng battery ng ating GoPro. Sana umabot pa tong battery, mga kaasim, hanggang Ilocos. Malayo-layo pa tayo. Nasa Pampanga pa lang yata tayo. At yun na, katatapos ko lang kumain. And masarap naman yung kain ko. Sobrang sarap. Mag-gloves muna tayo kasi mainit na. Goods. Let's go. Umalis tayo ng Cavite mga alas 10, alas 11 ng umaga. Ang oras ngayon ay 3:23 ng hapon at nasa Pampanga pa rin po tayo. Ang asim naman ng biyahe ko ngayon. Dapat nasa La Union na tayo. Medyo bilisan na lang natin. Alright, ituloy na natin yung biyahe. Nandito pa rin tayo mga kaasim sa SCTEX City Mall Sea Oil. SCTEX. Dito sa SCTEX mga kaasim, bibihira na lang yung mga stopovers. Kapag nadaan kayo dito sa SCTEX mga kaasim, bibihira na lang yung mga pwede nyong hintuan. Ibig ko sabihin, mga ilan na lang yung mga gasoline stations at kainan na pwede nyong hintuan. Hindi kagaya sa NLEX na madami. Ganon din sa SLEX, sa South Luzon Expressway, marami kang pwedeng hintuan na kainan doon. Dito I think isa o dalawa lang. Pagdating mo ng T-Plex, wala ka nang mahihintuan. Mayroong isa, pero gasoline station lang siya, yung Petron. At katapos ng Petron, wala ka nang pwedeng hintuan. Pwede ka pa rin huminto-hinto, may mga laybay pa rin. Gusto mong jumingel para sa mga lalaki, or gusto niya mag-yosi or magpahinga, may mga laybay. Malapit-lapit na tayo sa TPLEX. Kung mga 10 kilometers na lang, lalabas na tayo ng SCTEX and kasunod ng TPLEX. Ang ibig sabihin ng TPLEX ay Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Yun na yung huling expressway na madadaanan natin. Ayan, binibilisan na natin para makauwi tayo ng maaga-aga. 3:30 na ng hapon, 3:28 to be exact. Malayo pa yung biyahe natin, mga 4-5 oras pa. Grabe, pag tumatakbo ko ng 200 kilometers per hour pataas, yung leg mo parang mababali na sa lakas ng hangin. Grabe. So nandito na tayo sa dulo ng SCTEX. Ito na yung kanilang toll plaza. Ayun, bakit ang traffic? Siguro simana naman yung scanner ng RFIDs dito. Madalas nasisiraan sila dito. Ewan ko ba kung ba't ano nangyayari sa kanila. Lagi na lang silang nasisiraan. Uy, di ba ito yung kotse kanina sa Cavite? Bakit nandito sila? Sinusundan ba nila ako? Ito yun eh. Ito, MGGT oh. Tapos NIL yung plate number. Shout out sa mga taga Cavite. Shout out sa mga MGGT owners. Ganda naman ng coaching to. Bili kaya tayo niyan. Ay, mainit. Alright, bayad ulit.
Napakainit ng panahon. Akala ko hindi gumagana yung scanner nila. Grabe ang traffic sa kabila mga kaasim. Ito yung mga papunta Manila. Kakalabas lang natin ng SCTEX. Ang susunod ay TPLEX, Tarlac Pangasinan La Union Expressway. TPLEX na agad mga kaasim. Siguro mga 5, 6 or 7 kilometro lang yung pagitan. TPLEX at saka SCTEX, magkalapit lang sila. Ang ganda ng coaching to talaga, oh. Ganda ng kulay, ang ganda ng tindig. Mukha siyang sports car. Kanina ko pa to nakasabay eh. Nakita ko na to kanina pa sa Cavite. Alas 10 pa lang ng umaga. Baka naman sinusundan nila ako, no? Hindi kaya? Alright, toll plaza na ng TPLEX. Bayad ulit. Ibale, may RFID sticker naman na tayo. So hindi na natin kailangan maglabas pa ng card. Napakainit. Nauubusan na tayo ng memory card mga kaasim. Sana umabot pa to ng Ilocos. Ilang minutes pa ba? 23 minutes na lang. Kailangan ko na siyang patayin. Kumana. Welcome to TPLEX. Ito yung pinakamahabang expressway na dadaanan natin mga kaasim. I think nasa 120 plus kilometers siya. Patayin ko muna yung GoPro natin kasi wala na tayong memory para ma-document pa natin yung ibang lugar. Okay? Alright, jingle tayo dito sa Petron. Ito yung kaisa-isang gasoline station dito sa TPLEX mga kaasim. And after nito wala nang iba. And malayo pa yung La Union. Yun na yung next, Rosario La Union na. Jingle lang tayo saglit. Alright, karga lang tayo ng gas. Tapos ituloy na natin yung biyahe ulit. Biyahe na ulit guys. Wala tayong memory card mga maasim. So kailangan kong tipirin yung ating memory card para ma-record ko pa rin yung pag-uwi natin ng Ilocos. 21 minutes na lang yung pwede ko i-record. Alright, let's go. Nasa TPLEX pa rin tayo mga maasim. And siguro 4 na oras pa. Grabe naman kasi yung traffic sa NLEX kanina. Kung hindi sana tayo nadat na ng traffic, baka nasa La Union na tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa Pangasinan. 3-4 na oras pa. Wala na akong boses sa kaka-vlog. Ang asim naman ng boses ko ngayon. Nawawalan na ako ng boses sa kakasalita mag-isa maghapon. Habang nakamotor, kailangan ko yata mamaya ng beer na malamig sa dulo ng TPLEX. Siguro mga 20 kilometers pa at mararating na natin ang Rosario La Union. Ito, Binalonan, Pangasinan. Ito yung papunta sa Panawag Church. Ito, papunta sa Panawag Church. Alright, nandito na tayo ngayon sa dulo ng TPLEX. So, eto na, gaya nung sabi ko kanina, eto na yung last expressway na madadaanan natin. Paglabas natin nito is Rosario La Union na. Wala na expressway hanggang Ilocos Sur. Medyo palubog na yung araw and mukhang aabutin nga tayo ng gabi. Bayad ulit. Sana gumana. Gumana naman. Bye TPLEX. Bye Expressway. Palabas na tayo ng expressway. Nandito na tayo sa Rosario La Union, sa MacArthur Highway. Ito yung 100 papuntang Baguio guys. Ito yung papuntang Lawag, Vegan. Shout out sa lahat ng mga taga Rosario La Union na imbag nga malam tayo amin kakabsat. Alright, Rosario La Union. Tinanggal muna natin yung jacket natin kasi ang init na. Tapos maya maya konti, sobrang lamig na. So pahangin lang muna tayo saglit. Drive muna tayo without jacket and gloves. Eto na guys, ito yung sinasabi ko. Paglabas mo ng expressway, puro traffic na yan. Ang dami ng mga sasakyan, mga tricycle, mga motor. Ito yung nagpapatagal sa biyahe. Kapag galing ka ng Manila papuntang Ilocos, padilim na, wala ng araw. Nagsisiuwian ng mga tao sa kanilang mga bahay. Bomba daw eh. Doon sa TPLEX kanina medyo binanata natin. Medyo pinatakbo natin. Pinatakbo natin ng maayos-ayos. Kasi alam kong dito mata-traffic tayo. Expected ko naman na to, itong traffic na to. Sana wag lang sobra. Alright mga kaasim, patayin ko muna tong camera ha. Nagtitipid tayo sa memory card.
What's up mga kasim? Ayun, inabutan na nga tayo ng gabi dito sa daan. Nandito pa lang tayo sa Aguo, La Union. Huminto lang ako saglit para ipahinga tong kamay ko. Medyo masakit na. Ay, nabutan tayo ng gabi. Medyo nagugutom na naman ako. Makailang kain na tayo Tambay muna tayo saglit. Okay naman tong motor, wala naman problema. Di naman na nasira yung preno niya sa likod. Di naman na bumalik yung diferensya. Mga ilaw, ayos naman. Tambay tayo saglit, pahinga lang, mag-check ng mga messages, mag-check ng mga trabaho. Asa na ba tayo? Nandito na tayo ngayon sa San Fernando, La Union. At yung asim level ng kilikili ko, level 10 na yata mga kaasim. Grabe, yung energy level ko nasa mga 25% na lang. Wala na rin akong boses sa sobrang lamig. Nawawalan na ako ng boses sa sobrang lamig. Ang lamig ng panahon ngayon, basta February talaga. Dito pa lang tayo sa San Fernando, La Union. Siguro mga 2 hanggang 3 oras pa bago tayo makauwi ng Ilocos Sur. Medyo ma-traffic sa daan, madaming sasakyan, nagsisiuwian yung mga tao galing sa kanilang mga work. Iba talaga yung lamig, no? Pag mga ganitong month, iba yung lamig niya. Robinson's Place, La Union. Itong kamay ko masakit na. Ito, sobrang sakit na, namamaga na halos. Pati yung puwet ko sakit na, nangalay na. Lahat, buong katawan masakit na. Kahit sa dibdib ko sobrang sakit na. Iba kasi yung impact ng hangin mga kaasim kapag nagmomotor ka. Lalo na kanina medyo binilisan natin. Umabot tayo ng 200 kilometers per hour sa expressway. So ngayon medyo ramdam ko na yung sakit ng katawan. Dulot yun ng sobrang lakas na hangin na nasalubong natin. Pati lalamunan ko wala na, ubos na ang boses ko kaka-vlog. Hindi na ako makaka-video kay mamaya. Ang sarap naman humiga pagka uwi. Samahan mo pa ng 2 bote ng beer, tapos aircon. Perfect, sarap ng pahinga nun. Kapag medyo matagal-tagal ako hindi nagra-rides, lalo na. Alam niyo mga kaasim, pag medyo matagal-tagal ako hindi nakakamotor ng mga mahabang daan, mga long rides, ang pinaka namimiss ko doon is yung sakit ng katawan. Iba rin talaga yung sakit ng katawan na makukuha mo sa pagmumotor ng mahaba. Kagaya na lang ng biyahe natin ngayon. Kaninang alas 10 pa tayo ng umaga nagmumotor. At anong oras na? Alas 7 na ng gabi. Mga 2 oras or 3 oras pa yung biyahe natin. Yung battery ng katawan ko wala na. 25% na lang, pagod na. Halata naman siguro sa boses, no? Ikaw ba naman magsalita maghapon, mag-vlog? Tapos ang lamig pa ng panahon, tapos ang lakas pa ng hangin na nasasalubong natin. Wala na, ubos na yung boses ko mga kaasim. Ang asim na ng boses ko, sobrang asim na. Yung motor natin mukhang pagod na rin. So far wala pa naman naging problema tong motor. Actually kinokondisyon ko talaga tong motor natin para sa Boss Ironman. Gaganapin na yung next month, February 23. Yung Boss Ironman Motorcycle Challenge, iikutin namin yung buong Luzon sa loob lamang ng 24 hours. At lahat kami nakamotor. Sana kayanin natin yun. Bomba! Sabi ni Kuya, bomba! Tuwan-tuwa siya Yun, traffic pa. Shout out mga taga San Fernando, La Union, mga lakay at mga baket, mga kailyan. Sobrang traffic. Subukan muna natin sumingit-singit na. Ayun, dami namang food park dito sa San Fernando. Sarap po. Parang ang sarap kumain ng empanada, kwek-kwek, balot. Wow, nakakagutom naman. I think handang-handa na talaga ako para sa Boss Ironman Challenge. Yun naman yung purpose mga kaasim. Kaya ako madalas nagmumotor ako nitong mga December at January. Kinokondisyon ko yung katawan ko para sa Boss Ironman. Kasi hindi yung biro, hindi yung basta-basta. Biruin mo 24 hours kayong magmomotor. Iikutin nyo ang buong Luzon. Eto, papakita ko yung ruta sa inyo. Ito yung ruta. Ito yung ruta ng Boss Ironman. Ayan, grabe no? Iikutin namin yan. Sana kayanin ko, hopefully. At sana kayanin ng motor. Sana hindi tayo magka-trouble sa motor. Sana gabayan lang tayo ni Lord. Sana hindi tayo madisgrasya. Sa tingin ko after ng biyaheng to, hindi na muna ako magbumotor. Baka yung next long ride ko is yung Boss Ironman na. Kasi 3 linggo na lang yata bago yung event. So kailangan ko na rin magpahinga, kailangan ko na rin magpalakas, kailangan kong i-condition yung sarili ko, physically, mentally, financially. Siyempre ang laki kayang magagastos mo doon. Lahat ng aspeto kailangan mo ihanda.
Pero number one, syempre yung health natin. Kailangan maging healthy tayo bago yung event. Kailangan 100% nakakondisyon yung katawan para matapos natin. Nandito na tayo sa San Juan, La Union. Sikat na sikat to sa Instagram at saka sa TikTok. Nakikita ko. Eto siya, puro inuman, puro bar. Ang daming mga turista. Tapos dito banda, puro dagat na dyan. Eto, puro bar sa kabila, magkabilaan. Sikat na sikat to, nakikita ko lagi sa TikTok. Daming mga kabataang namamasyal. Nakilala ang San Juan, La Union dahil ito yung surfing capital of the North. Kung sa South, kung sa Mindanao Siargao, dito sa North, sa Northern Luzon, ang surfing capital ay ito nga, itong San Juan, La Union. Kaya napakaraming mga turista. Yun yung main na dinadayo dito. Rin yung main reason bakit sumikat ng bongga itong San Juan, La Union. Mas kilala to sa tawag na LU. Dami ko nakikita, pumunta tayo na LU. Ito daw sila ng LU. Ang dami ko nababasa sa social media. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng LU is La Union. Yun yung buong province. At ito, ayun, kadadaan lang natin ng Sodipen, La Union. Ang Sodipen, La Union mga kaasim ay ang huling bayan ng La Union. And susunod dito ay Ilocos Sur na. Ito yung arko. Ito yung pinaka welcome arc ng province ng La Union pag papunta ka sa South or papunta ka sa Manila. Bye bye La Union. And sa wakas, after na maghapon na pagmumotor, inabot pa tayo ng gabi. Sa wakas narating na natin ang Ilocos Sur. Nandito na tayo sa bayan ng Tagudin, Ilocos Sur. Ito, malaking bridge to. Malaking river yan. Malaking ilog siya. Kaso hindi yata kita kasi madilim. Woohoo! Sa wakas, nakarating na tayo ng Ilocos Sur. Grabe, nakakapagod mga kaasim. Ayun, oh, ganda. Hinto tayo saglit. Sa wakas, ang ganda. Yun, karating din tayo. Yun, may isang rider doon, may isang rider pa doon. Tapos may tatlo dito, may dalawa. Welcome to Ilocos Sur. I-dire-diretso na natin to papuntang Vigan. Hindi ko sigurado kung may memory card pa tayo, pero susubukan nating i-document pa yung iba pang lugar na madadaanan natin. Alright, diretsuhin na natin papuntang Vigan City. Wala nang hintuan to mga kaasim. Hindi na tayo hihinto mga kaasim. Parang bumalik ulit yung energy ko nung nakita ko yung arko ng Ilocos Sur. Ba't kaya ganun, no? Napansin nyo ba? Kapag bumabiyahe tayo ng malalayo, pag nasa daan pa lang tayo, feeling natin pagod na tayo, feeling natin inaantok na. Pero pag nakarating ka naman na dun sa pupuntahan mo, hirap ka naman makatulog. Nawawala naman yung antok mo, yung pagod mo nawawala. Ba't kaya ganun? Ako lang ba yung nakaka-experience nun? I-share nyo naman sa comment section kung kayo rin na-experience nyo yun. Kasi ganun ako madalas. Gaya ngayon, di ba? Galing tayong Cavite, nagmotor tayo maghapon. Kung nasa kalagitnaan ako ng daan, nung nasa mga La Union, parang feeling ko pagod na ako. Feeling ko wala na akong energy. Nung nasa Ilocos Sur na ako, bumalik yung energy ko. Wow, magic. Anyway, mga 1.5 oras pa, mararating na natin ang Vigan. Alright, nandito na tayo sa Candon City, Ilocos Sur. Habang lumalalim yung gabi, palamig ng palamig sa daan mga kaasim. Manginginig ka rin talaga sa lamig. Isa yan actually sa mga dahilan kung ba't pinili kong bumiyahe ng umaga. Usually bumabiyahe ako gabi. Wow, ganda oh. Ganda naman dito sa Candon City. Wow, Candon City, shout out sa lahat ng mga taga Candon. Gising na gising pa rin tong lugar na to kahit 9:17 na ng gabi. Marami tayong mga kaibigan na tropa dito. Mga mababait ang mga taga Candon. O diba, Christmas na Christmas pa rin. Kailangan na ulit nating magkarga ng gasolina. Ito yung kanilang public market. Grabe, Paskong Pasko pa rin dito sa Candon, no? Medyo giniginaw na ako mga kaasim. Konting kembot na lang mga kaasim, makakarating na tayo. Okay, nandito tayo sa Santiago, Ilocos Sur. Karga lang tayo ng gasolina. Okay na, boss? Meron, gusto mo? Damihan natin na. Makikita mo yung mukha mo dun pa-follow mo Thank you, boss.
Nakakatuwa naman mga kaasim, di ba? Habang nasa daan tayo, ang daming mga humihingi ng sticker sa atin, di ba? Nare-recognize nila na nagpo-vlog tayo. Kahit na hindi tayo kilala, nakakawala lang ng pagod yung mga ganun. Malapit-lapit na tayo sa Vegan City. Gusto ko na mag-shower. Sobrang asim na ng kilikili ko. At least nangangasim lang, di ba? Hindi inahanghit. Anong mas gusto nyo mga kaasim? Nangangasim ang kilikili o inahanghit? Diba? Okay na yung nangangasim. Lagay muna tayo ng gloves. Nanginginig na yung aking mga kamay sa sobrang lamig. Grabe mga kaasim, naninigas na talaga yung aking mga kamay. Namamanhid na. Sobrang lamig kasi. As in, sobrang lamig. Nandito lang tayo sa Narvacan, Ilocos Sur. Actually, palabas na ng Narvacan. Kung nakikita nyo tong malaking bakod na to, ito yung bahay ni Gov Chavit, yung isang bahay niya. Bago lang to, kailan lang to tinayo. Napakaganda ng loob niyan. Tingnan nyo sa YouTube yung mansion ni Gov Chavit, Singson. Palabas na tayo ng Narvacan, Ilocos Sur. Tusunod, Santa Ilocos Sur. Dito sa bandang to, dagat na to. Madilim lang kasi kaya hindi natin makita ngayon. Napakaganda ng view niyan kapag maliwanag. May malalaking bato. Pakita natin siya soon. Gawan natin siya ng video para makita nyo. Malapit na ang Vegan City. Mga 20 minutes na lang, nandun na tayo. Ang ganda nitong Gold Runway LED lights. Kaka-install ko lang isang araw. Yan siya, oh. Napakaganda. Pero sulit siya. Napakaliwanag din. Yan, oh. Oh, diba? Tangkita mo talaga yung daan. Gagawin ko to ng review para makita rin ng mga kapwa natin, mga nagpaplanong bumili, nagpaplanong gumamit. Sobrang lakas ng hangin dito sa Santa Ilocos Sur. Parang bumabagyo, literal. Parang may signal number 3 na bagyo. Kaya hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis. Halos itulak yung motor natin. Itong leg ko medyo masakit na rin. Siyempre sa lakas ng hangin na nasasalubong natin. Shout out mga taga Santa Ilocos Sur. Napakatahimik na bayan itong Santa. Ang oras ay 10:19 na ng gabi. Sa mga kaasim natin na nanonood pa rin hanggang ngayon, mula kaninang umaga, salamat ha. Kung nagustuhan nyo tong video na to mga kaasim, paki-like and share naman para makita rin ng ibang mga kaibigan natin, mga kapamilya natin. Mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakasubscribe para updated ka sa mga videos ni Maasim Motovlog. Kung may mga gusto ko yung makita dito sa bandang norte, kung may mga gusto ko yung pasyalan, comment nyo lang sa comment section. Pupuntahan natin yan, promise. Hindi naman kasi lahat nakakapasyal, hindi naman lahat may kakayanang bumiyahe ng malalayo. Kaya ako to ginagawa mga kaasim para maipasyal ko kayo, para makita nyo rin yung mga lugar na pinupuntahan ko at napapasyalan ko. Yun naman rin kasi yung main reason kung bakit ako nagbablog. Hindi para sumikat, hindi para kumita. Okay lang sa akin kahit hindi kumita. Masaya naman na ako sa buhay ko. Gusto ko lang talagang ma-share sa inyo yung mga lugar na napupuntahan ko, nakikita ko, yung mga bagay na na-experience ko. Gusto ko lang ma-share din sa mga kababayan ko. Grabe, sa sobrang lamig, nawawala na naman ulit yung boses ko. Balik-balik na yung boses ko eh. Ayun, wala ulit oh. Namamalat ulit ako. Woohoo! Malapit na tayo mga kaasim. Grabe! Alas 10 ng umaga nagmumotor na tayo. Alas 10 ng gabi nasa daan pa rin tayo. Hindi ko na nararamdaman actually yung gutom. Kaninang kumain tayo alas 2 ng hapon and alas 10 na. Mga kaasim, ganito usually yung kalsada sa mga probinsya. Kung mapapansin niyo, medyo madilim. Bibihira yung mga ilaw. Importante na may maayos at maganda kang ilaw ng motor o sasakyan kapag bumabiyahe ka sa mga probinsyang kagaya ng Ilocos Sur. Nandito na tayo sa Banawang Bridge. Ang ganda nito sa umaga. Gabi kasi kaya madilim at kaya hindi natin makita yung view. Pero ipapakita ko sa inyo to. Ito yung Banawang Bridge. Nako, sobrang lakas ng hangin para tayong tinutulak mga kaasim. Kung makikita nyo yun mga kaasim, ayun na ang Vegan City. Malapit na tayo, mga 10 kilometro, gano'n na lang. Welcome to Bantay, Ilocos Sur. Napakarami nating tropa dito sa Bantay. Pagkatapos ng bayan ng Bantay, Vegan City na sa wakas. Bakit ganun no? May mga driver na kahit alam na nga nilang may kasalubong sila, ayaw pa rin nila magbaba ng ilaw.
Sa mga kapwa ko biyahero, kung alam nyo naman na sana na may kasalubong na kayo, pakibabaan nyo na yung mga ilaw nyo. Siyempre, delikado yun mga kaasim, no? Lalo na kung yung kasalubong nyo, mahina yung mata, mahina yung paningin. Kawawa naman sila, di ba? Gamitin lang natin yung high beam ng ating mga ilaw kapag kailangan lang talaga. Kapag sobrang dilim yung daan, o kaya kung gusto yung sumenyas kagaya nito. Pero hanggat maaari, huwag natin gamitin yung high beam. Lalo na kung marami kayong kasalubong na mga sasakyan o kaya mga motor. Kasi nagiging sanhi rin yun ng disgrasya minsan. Sa mga kapwa ko naman nagmumotor, kung may nakakabit kayong utility LED lights, siguraduhin natin na maging responsable tayo sa paggamit nito. Kasi kung mali ang paggamit mo nito, delikado. Sobrang liwanag kasi ng mga ilaw na to. Kagaya ng sa akin, di ba? Kaya maging responsable sana tayo sa paggamit ng mga ganitong klase ng ilaw. Para na rin sa safety. Ito, magpifiesta ang Ilocos Sur. Ang tawag nila sa fiesta ay Kanawidan Ilocos Festival. Ilocos Kanawidan Festival. I think next week pa yon, if I'm not mistaken. Kaya may ganito. Mga kaasim, nandito tayo sa Vigan City. Ito ang Vigan City mga kaasim. Alright, salamat po sa lahat ng mga nanood. Salamat sa mga tumapos ng video na to. Ito yung Lagoon, you know, One Ilocos Sur. Ito yung Vigan City. Ito yung Vigan City Hall. Salamat mga kaasim. Sa susunod ulit ha, samahan nyo ako. Dito na po nagtatapos ang ating video. Sana na-enjoy nyo yung biyahe. Sana may mga natutunan rin kayo. Ito yung pinaka-city ng Vigan. Maliit lang ang Vigan City. Sobrang liit. Nakikita nyo naman walang marataas na buildings, establishments. Ang kagandahan dito sa Vigan, na-preserve nila yung culture, na-preserve nila yung Kalye Crisologo. And hanap muna ako ng kainan. And hanggang sa muli mga kaasim. Bye bye.